Welcome to the Mimo Perez Podcast, a space for healing, awareness, and deeper human connection. Sa bawat episode, magkasama nating pag-uusapan at pagninilayan ang mayayaman nating karanasan bilang tao, bilang Pilipino, at higit sa lahat, bilang mga anak ng Diyos. Ito po si Mimo Perez. Let's journey together. Paano ba kumalma? Yan ang topic natin ngayon at naniniwala po ako tanong natin o concern nating lahat yan, lalo na sa panahong ito. We live amid constant noise. Nito pong nagdaang mga weekends, lalo na po nung Kwaresma, ipaulit-ulit ko po yung nababanggit sa aking mga concert recollection, Lenten concert recollection na kung may isang salita na kailangan tayo sa panahong ito na ang mundo natin ay punong-puno ng ingay at kaguluhan, ito ay ang salitang kalma. Nabanggit ko, we live amid constant noise. Ano ba itong mga sources of our stress? Subukan nating isa-isahin. Siguro hindi natin masasagad, pero yung mga prominent ones, ito. Una, family obligations. Yan. Tapos nandyan yung pressure sa trabaho o sa eskwelahan kung isa kang estudyante. Nandyan din yung, of course, ito, ever-present concern ng marami sa atin, financial concerns o anxieties pa nga, ano? Yung hindi lang yung usapin ng pera ay nagbibigay sa atin ng agam-agam, no? Then we have relational problems. Ang hirap na nga ng buhay, pero lalong umihirap pag meron tayong mga heartaches, may mga baon-baon tayong hinanakit, tampo, sama ng loob, no? And then of course, bata o matanda ay nahuhulog dito sa bitag na ito, ika nga, o sa panganib na ito. Ang tinutukoy ko po ay yung digital overload, no? Minsan nakala natin nakaka-relax tayo kasi kailangan nating maglibang, pero kung ang tatanungin natin ay ang mga dalubhasa, lalo na po sa mental health, ang isang malaking source ng stress ay yung ating pagiging fixated sa ating mga gadgets. Ano po? So yan, digital overload. At karugtong na nga niya, nabanggit ko na ay yung mga health concerns natin, in particular, mental health challenges. Finally, ang isang matinding source of stress natin ngayon because of what is going on in the world, economic crisis due to the war in Iran at iba't iba pang panig ng mundo na may direktang epekto sa ekonomiya natin, ay ang ating, kaya mayroon tayong tinatawag na prolonged uncertainty. Yung kawalang katiyakan ng buhay, hindi natin alam kung ano ang sunod na mangyayari. Gusto nating magsimula ng maliit na negosyo, pero nagmamahalan ng mga bilihin. Yun ang iba, nagsasara, magsisimula pa ba. Ayan. So, hindi natin alam kung ano mangyayari. Magbabawas ba ng tao doon sa pinagtatrabahuhan ko? Paano kung ako yung sunod? Paano kung magkasakit ako? Ang mahal ngayon magpa-ospital. Ayan. May mga bleak scenarios tayo, ika nga, mga na nagbibigay sa atin ng stress. Babalik ako sa salitang kalma. Sa English, ang ginagamit kong term ay serenity. At ang dictionary definition ng serenity ay kapanatagan, pagiging kalmado, pagiging banayad, pagiging mapayapa o matiwasay. Malinaw naman yan. Ang medyo malabo, yung part na nagsasabing ang serenity ay ang kawalan ng takot, kawalan ng problema, kawalan ng stress. Bakit malabo? Kasi ang tanong, pwede ba yun? Na walang stress? Alam naman kasi natin na sa tunay na buhay, araw-araw, merong nakaka-stress. Sino ba sa atin, ikaw ba ay exempted sa problema, sa konsumisyon? Meron bang tao na hindi natakot, hindi nalungkot, hindi nayamot? Wala naman, di ba?
So, ibig bang sabihin, imposibleng magkaroon ng serenity? Yung topic natin na paano ba kumalma, after all, pwede ba talaga? Kung ang definition pala ng pagiging kalmado ay kawalan ng problema o kawalan ng stress. Para makamit ang serenity, para tayo kumalma, ang una nating mahalagang linawin ay yung difference between necessary stress and unnecessary stress. Ang necessary stress, ang dinaw naman, necessary, mahalagang stress, ay yung stress na given sa ating buhay. Halimbawa, kailangan mong magtiyaga kasi gusto mong makatapos sa pag-aaral. Okay? Stressful yun, pero pinili mo yun. Kailangan mong kumayod, maghanap ng ikabubuhay kasi pantustos yun sa pamilya, sa mga mahal mo. Meron kang minamahal na may sakit. So, kailangan mong magsakripisyo, magbantay sa ospital, maghagilap ng pambili ng gamot. Nakaka-stress yun. But it's necessary stress. Isa pang example ko ay meron kang position of leadership. Meron kang mga obligasyon, meron kang mga responsibilities. At yung pagsisikap mong makatugon sa mga tungkulin mo o duties bilang isang leader, may kakambal yan na stress. In short, ang necessary stress yung galing sa original o sarili mong desisyon na mangarap, magmahal, o mag-serve. Kumbaga, kasama sa pakyaw ng pagmamahal ang stress. So, tanggap mo, pwede kang mahirapan, pwede kang mapagod, pwede kang magkasakit. So, yan ang necessary stress. Ang dapat nating iwasan, yung tinatawag na unnecessary stress. Bakit? Kasi kalaban ito hindi lang ng katinoan, hindi lang ng ating kalusugan, kalaban din ito ng ating pangarap. Ang unnecessary stress ay nagiging banta din sa ating mga relasyon sa pamilya, sa kaibigan. Ang unnecessary stress, ito yung akala mo galing sa ibang tao. Ang may gawa ay yung kapitbahay mo o yung isang kamag-anak na mabigat ang dugo mo o yung mga dumadating na mga problema. Yan. Pero madalas, ang unnecessary stress hindi galing dyan sa mga external sources of stress na yan. Sila lang ang nagtitrigger. Pero ang unnecessary stress galing sa atin. Paano? Ang unang halimbawa ng unnecessary stress, yung nagpapakulong ka sa tapos na. Stuck in the past. Paano to? Yung marami kang mga galit o sama ng loob dahil may mga bagay na nangyari noon pero kinukulong mo yung sarili mo sa nakalipas. So may mga ganito kahalimbawang mga senaryo. Inimbitahan ka sa isang pagtitipon, isang party o sisimba. Ang nasabi mo, ay, baka sumimba dun si makikita ko. Yan. Yung past mo hanggang ngayon, hinahayaan kang kontrolin. So may mga hindi unnecessary stress siya kasi unang-una, pag natanggap mong pwede mo siyang makita kahit saan, yung taong nagbigay sa'yo ng heartache, lalaya ka. Pero dahil hindi ka makawala dun sa galit o sama ng loob, yan, ganyan. Parang pakiramdam mo pwede kang lokohin uli ng kahit sino, pakiramdam mo walang pwedeng pagkatiwalaan, yan. Pwedeng ang itsura ng pagiging stuck in the past ay sa panghihinayang. Kung sana hindi ako maaga nag-asawa, kung sana nakinig ako sa mga magulang ko, nag-aral sana ako, kung sana ito yung taong pinili ko, kung sana ito yung hindi na lang ako nagpalit ng course, kung sana nung wala pa akong anak, sana nag-OFW ako. Ang dami nating mga gano'n na yung sana natin hindi future-oriented, kundi past-oriented. May mga what ifs tayo na, alam mo naman na, again, if I may use that term, exercise in futility. Wala siyang maiaambag na kagaanan ng kalooban. It is an unnecessary stress. May isa pang example yan, yung pagiging stuck in the past. Ito yung, maganda yung tingin mo in the past, pakiramdam mo lahat ng maganda yung dati, hindi wala ngayon yan. So sabi mo,
Oo. Pero, sayang, nung panahon namin, ganito eh. Ayan. Kahit nag-enjoy kayo ngayon, sana kung buhay pa sana yung mga magulang ko. O kaya, kung makakabalik sana ako nung panahon yun, ang saya-saya ko noon. Ayan. Nagbibigay siya ng unnecessary stress kasi hindi mo makompleto yung biyaya o yung opportunity to be happy, to be thankful in the present moment. Because again, you are stuck in the past. Yan ang unang source ng unnecessary stress. Ang ikalawa, kabaligtaran, future-oriented ka naman. At laging ang tingin mo sa hindi pa nangyayari ay malagi, madilim. So meron kang mga apprehensions. Ayan, yan yung source ng isang pagtatanungin natin ng mga psychologists, mga therapists. Ang isang problema ng mga tao na may nagdurusa sa mental health problems, anumang itsura ng mental health affliction ito, ay yung overthinking. Isip tayo ng isip, isip tayo ng isip. At yung pag-iisip natin o anxiety natin ay laging may kinalaman sa mga hindi pa nangyayari. Paano kung mamatay ako na maliliit pa ang mga anak ko? Yan, lagi ko yung naririnig. Paano pagka nawala na si mama ko, sa kanya pa naman ako humuhugot ng lakas? Ay, mga ganyan. O kaya, naku, kailangan ko tong baka mangungutang ako para mag-apply sa ibang bansa. Paano kung maloko ako ng illegal recruiter? Ayan. O nakakandado na lahat ng mga pinto, nakahiga ka na, pero isip ka pa ng isip, paano kung magawa nila ng paraan matanggal yung kandado at mapasok ako dito? Ayan. Marami tayong mga binibuild na scenarios na lahat ay fear-based. Mga takot sa mga bagay na madalas ay napakalayo naman sa realidad. Kung meron chansang pwede silang mangyari, napakaliit ng possibility or probability. Pero nandun tayo. Nalulunod tayo sa para tayong factory, para tayong pabrika na tuloy-tuloy sa pag-manufacture ng mga nakakatakot na mga eksena. Ayan. So, ang hirap-hirap magtiwala. Ang hirap-hirap pumanatag kapag lagi kang nakatuon sa future na hindi mo naman alam yung mga mangyayari na kinatatakutan mo kung talagang sila ay mangyayari. Ang pangatlo na source of unnecessary stress ay may isang sitwasyon na hindi mo gusto. Okay, halimbawa, may bibilhin ka sa supermarket. Pagdating mo doon, hindi mo akalain ganun kahaba ang pila. At inis na inis ka. Habang naghihintay ka, sana pala kahapon na lang ako nagpunta, kahapon ako nagpunta, o sana pinagpabukas. Unang-una, nandun ka na. Kahit anong pagmamakto lang gawin mo, nandun ka na sa sitwasyon, pero nilalabanan mo yung sitwasyon. And in the process, stressed ka. Naku, ba't ka, halimbawa, may plano ka para maging masaya yung birthday ng anak mo. Ayan, nagdekorasyon ka. Biglang umulan. Wala yun sa plano. Sa halip na makapag-isip ka ng plan B, naku, hindi. Humaba na yung uso mo, nagdadabog ka na. Sinisira, galit ka sa mga tao, samantalang di naman sila ang dahilan bakit umulan. Ayan. Pag habang binabanggit ko to, baka may naiisip kang mga tao na ganyan ang ugali. Meron akong pakiusap. Tanungin mo muna, baka ikaw. Huwag mo munang isipin yung ibang tao. Kasi lahat tayo, di ba? Gusto kong isipin, lahat tayo. May mga ganyang punto na isang malaking isang malaking pagkakamali. Ayan. Na akala natin makokontrol natin yung sitwasyon. Hindi nga. Pwede tayong magplano. Minsan, may nagaganap yung plano natin according sa pinag-usapan, sa pinaghandaan. Minsan nangyayari. Pero may mga panahon, kahit anong galing mong planner, meron kang plan A, plan B, pero may mga bagay na nangyayari, hindi nagsushoot sa plano. Pag isa kang tao na gusto mo kontrolado mo ang sitwasyon, promise, ang taas ng stress level mo. Hindi ka maka-adapt kasi nakukulong ka sa gusto mo. Yan. Yan yung pangatlo na source of unnecessary stress. Ang ikaapat na source ng unnecessary stress, ang kinokontrol mo ay yung mga tao sa paligid mo. Akala mo kasi
ito ang ayoko, pinagdaanan ko yan, ayoko mangyari sa anak ko. Nakalimutan mo na iba yung kwento mo sa kwento ng anak mo. Ayan. O kaya meron kang kasamahan na o kaibigan na lagi mo siyang pinapayuhan para ito kasi ako hindi ko kahit naghihirap ang buhay ko hindi ako nagkaroon ng bisyo. Tingnan mo ako. Kaya ikaw yung ginagamit mo yung sarili mo na parang standard para sa iba. Ang totoo, may mga tao na papayag na magpakontrol. Nakakalungkot yun. Akala mo, minamahal mo sila, pero ang totoo, hindi sila malaya. Pero, ang mas madalas, may mga tao na hindi papayag na ikaw ang magdidikta ng buhay nila. Kahit maganda ang intention mo. Kahit sabihin mong ginagawa ko lang yon kasi mahal ko siya, kasi pinapahalagahan ko siya, kasi nagmamalasakit ako. Hindi ikaw ang Diyos, papaalala ko lang, ang kalayaan nila ay galing sa Diyos. Hindi ka pwedeng manghimasok doon. Ang pwede mo lang gawin, mag-remind, magbigay ng magandang example, ipagdasal sila, impluwensyahan sila sa paraang makakatulong sa kanila o katanggap-tanggap. Pero oras na ginawa mo ng misyon na baguhin ang ibang tao, promise, ang taas-taas din ng stress level mo. Kaya malinaw na sa dalawang klase ng stress, ang unnecessary stress ang kalaban mo. Ngayon, gusto kong mas palalimin pa itong pag-uusap natin sa stress na kalaban ng pagkalma. Mula sa pag-distinguish natin between necessary stress and unnecessary stress, ang gusto ko namang pag-usapan natin ay yung tinatawag nating healthy anger or emotion at yung unhealthy anger or toxic emotion. So, ang tanong ko ito, ikaw ba yung tao na manipis ang pasensya? Yung mabilis magalit? Ikaw ba yung mabilis magtampo, madaling sumama ang loob? Kasi sabi ko nga, merong healthy anger o galit na makatwiran. Nagagalit ka kasi merong nakakagalit na sitwasyon. O merong ugali o ang kapwa mo na nagpapakulo ng dugo mo. Halimbawa, sinisante ka sa trabaho, nawalan ka ng trabaho dahil pinagbintangan ka. Hindi mo maipagtanggol ang sarili mo. Okay? O kaya, may isang tao na matindi ang pangangailangan, nakiusap sa'yo, kahit hirap na hirap kang maghagilap ng pantulong sa kanya, pinautang mo siya. Pero nung panahon na dapat na siyang magbayad, hindi kanya binayaran, tinakasan kanya, nagtago siya. Ayan, nakakagalit yun. O kaya, nagmamalasakit ka sa paligiran, nagsabi ka sa munisipyo na sana merong gawin sa mga kalat na ito, pero wala silang aksyon. Ayan. O ito, baka may mga makaka-relate sa iyo. May isa kang taong mahal na may iba palang mahal. In short, pinagtaksilan ka. So, yung some example ko na binigay na yan, pag ang galit o sama ng loob sa mga ganyang pagkakataon, ang tawag natin dyan reasonable or makatwiran. Hindi ko naman sinasabi na may lisensya kang maghurimentado o kaya ay manakit. Ang sinasabi ko lang, kung nakakaramdam ka ng galit dun sa mga example na, o similar sa mga binigay kong halimbawa, normal yan. Kakambal ng buhay na may mga ganyang sitwasyon na nakakagalit. Alam mo kasi ang galit ay bilang emosyon, ang galit ay parang guide na tinutukoy sa atin ano yung mahalaga sa atin, no? In short, emotions are information. At ang pinakamagandang gawin, pinakamainam nating gawin pagka nakakaramdam tayo ng emosyon ay kilalanin ito. Pero, kung araw-araw ka na lang galit, kung araw-araw wala kang mapaglagyan ng stress dahil
yung galit mo kahit maliit na bagay, ang taas agad, talagang nakasagad agad at walang pakundangan mong binubuhos sa mga mahal mo sa buhay, sa ibang tao, lumalabas sa toxic language mo o yung tinatawag nating hatreds online, no? Tanungin mo ang sarili mo, saan kaya galing ang galit na ito? Ang unhealthy and stressful na galit na ito. Sabihin po natin na meron ka namang dahilan para mayamot o magtampo, pero yun nga kailangan mo bang manigaw o magtungayaw? Sapat bang sabihin na, kasi may ginawang ganun, para ka manakit, para ka magbuga ng maaanghang na salita sa social media? Kailangan mo bang maghapon kang nakasimangot at magpaka-toxic? So again, magandang itanong, saan galing ang galit na ito? Baka kasi hindi mo namamalaya na sa sobrang taas ng stress level at negativity mo, namimeligro na hindi lang yung trabaho mo, hindi lang yung kalusugan mo, kundi pati nga yung mga relasyon mo, yung pangarap mo. So, lilinawin ko lang po. Kung may mga ganyang kang karanasan na parang minsan parang pakiramdam mo para kang magiging Incredible Hulk sa dami nung mabibigat na emosyong dala-dala mo, lilinawin ko, hindi nababawasan ang halaga mo pag lagi kang galit. Pero yung buhay, ito yung malungkot, yung buhay na regalo sa iyo ng Diyos, hindi mo ma-enjoy. Yung buhay palaging mabigat. Yung biyaya ng iyong human existence, ng earthly existence mo, hindi mo nakikitang biyaya. Ang tingin mo sa buhay ay parusa. At isa sa matuturing nating mapanganib nga na source ng unnecessary stress or unhealthy anger ay kapag sobra kang insultable. Ano pong ibig sabihin nun? Pag sinabing insultable, ang dali mong ma-offend. Lahat na lang pinepersonal mo. Sa punto pong ito, gusto kong magbigay ng 7 sitwasyon. May sinulat ako dito na 7 sitwasyon na palagay ko makaka-relate ka. So, sa bawat sitwasyon, may ilalagay akong ang kasunod na interpretasyon na galing sa iyong pagiging insultable. Ito ang unang sitwasyon. Pagpunta mo sa kusina para kumain, nakita mong nakakain na lahat, pero ubos na ang ulam. Pag insultable ka, ang interpretasyon mo doon, inubusan ka. Hindi ka ganun kahalaga sa mga kasama mo, kaya kanila inubusan. Second situation, pag uwi mo, nakita mong hindi pa nakakaluto yung asawa o anak mo o kasama mo, kahit nag-text ka, bago ka umuwi, sinabihan mo sila, magluto ka na, pauwi ako ganitong oras. Ang interpretasyon mo doon, binaliwala ang utos mo. Hindi ka ginalang bilang magulang. Yan. Hindi ka pinahalagahan bilang kasama. Yan. Number 3, ang sitwasyon, napapansin mo na nawiwili yung asawa mo sa barkada o sa kanyang hobby, halimbawa pag-garden o ano pa man, paglalaro ng chess kasama ng kanyang kaibigan, parang nabubuhos yung maraming panahon niya doon. Ang interpretasyon mo doon, kung easily insultable ka, hindi ka na niya mahal. Mas mahalaga ang ibang tao o ibang gawain kaysa sa'yo. Number 4, ang sitwasyon, pinuri ng boss mo yung kaopisina mo, o kung estudyante ka, pinuri ng teacher mo yung kaklase mo dahil sa maganda niyang project. Ang interpretasyon mo, kulang ka. Hindi nakikita ng boss mo o ng ibang tao yung effort mo. Ika-5 sitwasyon, seen yung message mo, pero doon sa mga ka-group chat mo, walang nag-reply o nag-comment. Ang interpretasyon mo doon, kung easily insultable ka, kung nasanay ka na, yung utak natin nagkaroon na nung tinatawag na neural pathways na lagi nating binabalik-balikan, na pakiramdam natin biktima tayo. Ang interpretasyon mo doon, walang may paki sa'yo.
sa mga ka-group chat mo. Number 6, ang sitwasyon, nakita mo yung teenager mo na pamangkin o kamag-anak, no? Pero nilampasan ka lang, hindi ka binati, hindi siya nagmano sa'yo. Ang interpretation mo, binastos ka, walang galang sa'yo yung pamangkin mo. Last na example ko, ang sitwasyon, may nabasa kang FB post ng kapitbahay mo na merong patama. Ang interpretasyon mo kaagad, ikaw ang pinatatamaan, nananahimik ka, pero pinagdidiskitahan ka ng mga chismoso at chismosa sa paligid. Medyo marami yung aking example ha, pero ito ang tanong, aminin mo, nakarelate ka ba? Actually, marami pa yan. Pero napansin mo, merong common denominator sa kanila. Merong theme doon sa 7 yon. Alam mo kung ano yung common sa kanilang lahat? Lahat sila umuuwi sa sarili. Lahat sila ang tinutumbok yung takot natin na mahusgahan, hindi matanggap, ma-perceive na unimportant. Galing ito sa isang matinding pagkagutom ng pagkatao natin. Galing ito sa hindi nawawalang need natin to be seen, to be held, to be understood, to be loved. Sa likod po ng bawat sitwasyon o ugali ng kapwa, napakaraming posibleng dahilan. Kung babalikan lang natin, yung nag-text ka na uuwi ka na, baka walang load, walang signal, hindi niya natanggap yung text mo. Okay? O yung inubusan ka ng pagkain, ang pakiramdam mo agad wala kang halaga. O nung una, baka akala nila kumain ka na. O baka hindi nila alam nandiyan ka pala. Okay? O baka kukunti yung pagkain, kulang din sa kanila, pinagkasya na nga lang nila sa ang daming possible scenarios. We can go through, no? Doon sa mga nauna kong examples. Pero kung babalikan natin lahat ng yon, ang daming posibleng dahil. Pero pag insultable ka, ang uunahin mong interpretation ay yung tungkol sa'yo. Laging nakasentro doon. Bakit? Dahil meron kang tinatawag na kinasanayang keyhole perspective. Pag sinabing keyhole, yung butas ng yung susian, yung butas ng pintuan kung saan pinapasok yung susi. Ngayon, hindi po yung maliliit na susi ha. Yung malalaking susi sinauna, ganun yun eh. Yan. Yung mga classroom natin noong unang panahon, ganun yung susi, malalaki. Nakakasilip ka sa loob ng kwarto. So, ang keyhole perspective, pag sumilip ka, tapos nakita mo, ang linis ng kwarto namin. Baka nakita mo lang yung malinis, pero yung mas malaking parte ng room na hindi mo nakikita maraming kalat, pero ang sabi mo malinis. O kaya, baligtarin natin, may nakita kang nakakalat na isang crumpled paper sa floor, ang dumi ng kwarto. Pero yun lang pala yung dumi. The rest of the room, the bigger part of the room is actually clean. So, ang keyhole perspective, ibig sabihin, napakalimitado. Unfair yun unang-una sa'yo. Unfair din sa mga taong nahuhusgahan mo. Unfair sa buhay. Nagbubuga ka ng galit, ng sama ng loob, at mataas ang stress level mo dahil hindi mo namamalayan ang lente na ginagamit mo para tingnan ang buhay ay makitid. Sa puntong to, last part ng ating episode ngayon, gusto kong magbigay ng 5 tips or better 5 reminders para hindi mo ituring na personal lahat ng nangyayari at para sa ganun, mabawasan ang stress mo. Para sa ganun, matutunan mong kumalma kahit may mga necessary stress tayo sa buhay. Number 1, reminder. Remind yourself, it's not about you all the time. Minsan siguro tungkol sa'yo, but it's not always about you. Paalala, hindi ikaw ang sentro ng mundo. Ibig sabihin, hindi totoong palagi kang pinag-uusapan ng mga kapitbahay. 99% ay marami rin silang mga problema. Pero pagka ang tino, ako ang pinag-uusapan, ako ang sinisiraan, patama yun sa akin. Medyo hinga lang, paalala mo sa sarili mo,
yung mga taong iniisip mong nananakot sa'yo, meron sila pong kanya-kanyang mga laban sa buhay. Ang totoo, walang ganong karaming time ang ibang tao para ubusin ang kanilang panahon at energy na pag-usapan ka o problemahin ka nila. So that's the first one. Remind yourself, it's not always about you. Yung pangalawa, remind yourself, it might be about them. Ano ibig sabihin nun? Kung talagang meron silang masakit na sinabi sa'yo, meron silang attempt na siraan ka, o meron silang ginawang hindi maganda, salitang mahirap lunukin, tandaan mo, hindi ito tungkol sa'yo, pero mas tungkol ito sa kanila. May kasabihan tayo na hurt people. Anong ibig sabihin nun? Yung taong nasasaktan, kahit hindi nila sinasadya, madalas hindi sinasadya, nakakapanakit sila. So nasasaktan ka nila, hindi dahil wala kang halaga. Hindi dahil deserve mong masaktan. Nasasaktan ka nila kasi nasasaktan din sila. So wag mong automatic na isiping may problema sila sa'yo dahil mas madalas meron silang problema sa sarili nila. Number 3, remind yourself of your worth. Ano mang paratang o pamimintas o panghuhusga ng ibang tao sa iyo, ikaw ang magde-decide. Ikakagalit ko ba to? Pepersonalin ko ba ito o hindi? May pagka manipis yung napag-usapan natin na sa nakaraang episode na self-esteem, no? Pag manipis yun at doon ka lang nakakapit sa self-esteem, giba agad yan pag may narinig kang hindi maganda sa iba. Pero kailangan mo lang ipaalala sa sarili mo, ako ay Imago Dei. Anak ako ng Diyos. Ano mang sabihin nila, alam ko hindi yun ang magde-define sa akin. Hindi sa kanila nakapatong, hindi sa opinion ng kapitbahay ko, ng kasama sa opisina. So, pwede ako masaktan pero hindi ko didibdibin. Hindi ko ikawawala ng good night sleep yung comment na unkind mula sa ibang tao kasi alam ko ang halaga ko at yun ang aking pipiliin. Number 4, remind yourself na itong mga nananakit sa'yo, hindi sila kalaban. Ito man ay tao o sitwasyon. Remind yourself, they are your teachers. Anong ibig sabihin nito? Kapag ka na-stress ka, kapag ka nahihirapan ka dahil sa isang hindi magandang pangyayari, actually, tinuturuan ka ng buhay, inaakay ka ng buhay para sabihin sa'yo, ito yung area of unfreedom. Ito yung area na kailangan mo ng healing and integration. Ito yung back subject mo. So, basta nakaramdam ka ng takot, ng lungkot, ng galit, bago mo isiping kinakawawa ka nila, bago mo isiping ang kawawa ka naman, sabi mo sarili mo, bakit kaya ako nagalit? Ba't kaya ako tampong-tampo doon? Ba't ako takot na takot? Ayan. Pag tinatanong mo yon, hinahayaan mo ang Diyos, hinahayaan mo ang buhay na turuan ka, na akayin ka. At itong mga tinuturing mong kalaban, banda-banda dyan, baka pasalamatan mo pa sila kasi hindi sila kalaban. Teacher mo sila. Sila yung nagtuturo sa'yo saan ka dapat lumago. Okay? Finally, number 5, reminder, remind yourself to see the big picture. Kasi itong ikinaka-insulto mo, this is just a small picture. Pag sinabing small picture, hindi ito ang todo na ng buhay mo. Kahit totoong may masakit na sinabi ang ibang tao, kahit mayroong isang sitwasyong talagang nakaka-offend o nakaka-stress, lagi mong remind sarili mo, this too will pass. Ito, lilipas din. Lahat ng bagay, lilipas. In fact, hindi mo kailangang maghintay ng matagal. Minsan, kailangan mo lang huminga at ipaalala sa sarili mo, I am so much more than this non-ideal or unpleasant situation. So, kapatid, sana sa ating talakayang at pagninilay na ginawa, sana kahit paano nakakuha ka ng ilang aral para
kumalma. Lalo na sa mga panahong ang dami mong na-identify na stressful na mga bagay o mga pangyayari o mga tao sa buhay mo. Payong kapatid, maliban sa pagmamahal sa iyo ng Diyos na tunay na personal, huwag mong personalin ang anumang mga bagay. So, huwag mong personalin ang lahat ng bagay. Alam mo ang tanging bagay na dapat pinepersonal mo? Yung katotohanan na mahal ka ng Diyos. Other than that, huwag mong personalin. Pag malinaw sa'yo na mahal ka ng Diyos, ano man ang mangyari, yun ang susi para ka kumalma. Thank you for being part of the Mimo Perez Podcast. Kung nakatulong sa'yo ang ating pagninilay, consider sharing it with someone who might need it today. Hanggang sa muli, stay present, stay gentle, and keep walking the path toward wholeness.